Hello crafters! Welcome back to my channel. So for today, ang gagawa natin ng tutorial is yung basic name cake toppers. Layered to for beginners, yung mga wala pang experience kung paano gumawa ng mga basic layered cake toppers gamit yung mga silhouette machines. So mag-start tayo sa kung anong blade yung dapat natin gamitin, papers, adhesives, settings natin sa silhouette machine. So, same lang naman yung mga settings natin from 3, 4, 5, or kung meron pang may cameo 1 and 2, halos same lang naman. So, magkakaroon lang naman tayo ng pagkakaiba sa settings pagdating sa blade. Kasi depende sa blade nyo. Kung yung blade nyo bago pa or luma na, so kailangan kayo mismo mag-a-adjust at magte-test cut kung tama ba yung magiging settings nyo. So, pwede yan sa Cameo 5, pwede sa portrait machines, portrait 1, 2, 3. And then, pricing. So, doon tayo mag-uumpisa. So, ayun. Ayun, umpisa na tayo. Okay, dito sa harap natin yung iba't ibang klase ng blade na pwede nating magamit sa mga silhouette machines natin. So, yung may mga Cameo 1, 2, 3, usually ang gamit yung blade is yung ito, yung bilog. Para to dun sa mga lumang machines, wala na yata ako na auto blade na bilog. Meron ding auto blade ganito pero bilog. Kasi ito pang Cameo 4 na yan. So, kung 1, 2, 3 yung machine mo, ganito dapat ang gamit mo na blade. So, ang original blade talaga is yung ratchet blade. Ito yon yung itim. Ito yung pinaka-original blade ni Cameo na manual. And then, naglabas sila nitong premium blade. Yung premium blade, meron tong blue eh. Sandali. Iba yata to. Meron tong blue yung top. Kasi itong light, itong lavender or light purple na to, bago to. So, sa bagong labas to na blade. Pero ito yung tinatawag nilang premium blade. Ayan, madumi yung loob. Ito, manual blade din to. And, mas matagal to compared sa auto blade. So, ito yung auto blade. And, mas matagal din siya sa ratchet blade. Although, ratchet blade kasi, iba-iba kasi yung gamit ko na blade, bawat paper. So, hindi ako nagpapareho. Para hindi magdal agad. Okay, mamaya explain ko. So, para hindi kayo maguluhan. Ito yung for 1, 2, 3 na blade. So, dapat bilog. And for Cameo 4 and 5, supposed to be, dapat ganito yung mga, blade. Yung square yung likod. So, dapat iyan yan. At merong 1, may label na 1, may label na 2. So, ayan, makikita nyo, meron siyang mga label. Kung para saan nyo siya gagamitin na blade carriage. Ganun din sa, yata, sa Cameo 3. Ay, oo, Cameo 3 kasi pwede na rin ng craft blade. Pero Cameo 1 and 2, isang blade carriage lang. So, Cameo 3, nag-upisa yung dalawang blade carriage. So, may craft blade kasi na ganito na bilog. Anyway, ayun. So, ayun nga, again, for Cameo 4 and 5, dapat ganito yung blade na gagamitin nyo. Ito yung mga pangkat ng paper. So, ito yung premium blade para sa Cameo 4 and 5. Ito yung auto blade. Ito talaga yung kasama sa package. Auto blade. Maganda rin naman ang auto blade. Yun nga lang talaga, madali siyang pumuro. Lalo kung everyday kayong gumagamit ng machine. So, kung everyday naman siguro kayong gumagamit ng machine, ibig sabihin everyday may pumapasok na income sa inyo. So, makakapag-ipon tayo for new blade. Okay? So, kung sakali man na wala kayong makuha na ganito, na premium blade, ito yung 1mm ha, kasi merong 2mm. Ito yung 2mm, so ito yung deep cut blade. Ito yung katumbas ng deep cut blade. So, sa Cameo 3, 1, 2, 3, below, ganito, ito, deep cut blade to, 2mm to. Ito, 2mm din to. Mas makapal to. Pwede itong pangkat ng na foam sheet kasi mas makapal yung blade nito, mas malaki yung blade nito. Kasi nga 2mm, 'di ba? Ayan. Okay. So ito yung ginagamit ko ngayon, 1mm na premium blade kasi made of titanium yung blade niya, so mas lasting yung blade talaga niya compared kay auto blade. Ayan, hindi na ako gumagamit ng auto blade eh. It's either premium blade or ratchet blade. So,
Kung sakasakali man na wala kayong mahanap na ganito, kasi medyo bihira to dito sa atin, madalas yung ganitong bilog. Yung may mga Cameo 4, may kasama kayong adapter. So, meron pa itong blue, kasi nandun yung blue sa kabilang lagayan ko. Apat yan sa Cameo 4, kasama yan. Kasama sa package. Pero sa Cameo 5, wala na ganito. Okay? So, kung sakali, pwede naman kayong bumili ng hiwalay nito kasi tignan nyo, yung bilog niya, ayan, ay, yung bilog niya, yung likod niya, rectangle. So, kung wala kayong mahanap na ganito, pwede naman yung bilog gagamitin nyo, black. Basta same yung yung ito, yung ganito niya. Alam ko gray, tsaka white. Depende kung saan magkakasya. Pero ito, usually sa black. Tapos, meron akong nagkakasya sa sa gray. Ito yata. Ay, ito yata. So, titignan nyo na lang kung saan magkakasya. Mag-fit. Kailangan saradong-sarado kasi. Or usually black and white lang. Dati kasya to sa white eh. Napagkakasya ko siya sa white. So, ayan. Titignan nyo yung niya, yung parang pinaka niya. Yan o, yung dito. Kung saan magkakasya. Kailangan yan flat na flat. Hindi po pwedeng may space or whatever. So, hindi siya pwede. Sa black talaga. So, kailangan nyo tong adapter na black. Kung sakaling wala kayong makitang ganito. Okay? Itong ratchet blade as well, pwede din sa black. Sa black din ata. Hindi pwede sa gray. Ayan. Yung aso ko, sorry, maingay. Nagkakamot siya dun sa likod. So, sa black din siya. So, kailangan, flat na flat siya ha. Hindi po pwedeng may awang yan kasi hindi sasara doon sa blade carriage. So, ayan. Kung wala kayo nito, kailangan meron kayo nito. Saka, yung may mga Cameo 5, wala kayo nito, bibili kayo ng hiwalay. Meron naman sa mga authorized dealer ng hiwalay na, dito, na adapter. Kung talagang wala. Pero kung may mahanap kayo ng ganito, mas better. Okay? So, this is premium blade 1mm. Ito yung premium blade 2mm. Mas makapal to. Pwede pa rin naman siya sa paper. Although, magbababa lang kayo ng settings kasi malaki yung blade nito. Mas malaki yung blade nito. Hindi to pwede pang magnet ha. Kasi ito yung 10 eh. Ito na yung 10 niya oh. Ito hanggang 20. So, di ba kita nyo mas malaki siya talaga. And mas makapal yung blade nito. Itong 2mm talaga. Pina-practice ko kasi ito sa magnet eh. Kung kakayanin. Kasi makapal naman yung blade niya. So, malay mo ba? Baka kaya. Magpo-post ako ng updated sa magnet. Kasi hanggang ngayon marami pa rin nagtatanong. Yun. So, ang gamit ko na blade for paper, masyado na tayong matagal dito. Dalian na natin. So, ang gamit ko na blade for paper is yung 1mm na premium blade. So, ginagamit ko yan sa mga regular cardstocks lang. Yung mga paper-based lang na textured or yung mga plain cardstocks. So, yan ang gamit ko. For glittered cardstock, ay pang mirror cardstock, pwede din to. For glittered cardstock, it's either ratchet blade or yung lupa ko na premium blade. Kasi masyadong maganit, hindi siya maganit eh, ang tawag dito. Textured kasi masyadong glittered cardstock. So, madali siyang makapurol talaga. It's either gagamit ako ng bago nito, magagamit ko to ng more than a year or almost 2 years, or gagamit ako ng luma na premium blade na hindi na maganda mag-cut sa textured cardstock. So, ngayon ang gamit ko ito kasi medyo mapurol na to. Nagpalit na ako. So, ang gamit ko na is premium blade na luma for glittered cardstock. So, hiwalay ang gamit ko. Hindi ko pinagpaparehas. Bakit? Para hindi ma-compromise agad yung premium blade ko para sa textured cardstock or sa regular cardstock. Kasi nga, madaling makapurol yung texture ng glittered cardstock. So, may tendency na pumurol siya agad and hindi na maganda agad yung cut niya sa regular cardstock. Yun ang ayoko kasi sayang. May kamahalan ang premium blade talaga. Kung sa may kamahalan, but maganda talaga cut niya. Pang matagalan. Ito, ano pa to? Kailan pa to binigay sa amin? Parang last year pa. Oo, parang early last year pa to binigay sa amin. So, hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin siya kasi pumurol na nga ito. Ito, 2 years ko to mahigit na gamit.
Pero gamit ko siya ngayon sa glittered cardstock. So, ayan yung blade. Kung wala kayong mahanap na premium, pwede kayong mag-ratchet for glittered cardstock. Para hiwalay, hindi kayo mapupurulan agad ng blade sa glittered kasi hindi lang naman sa everyday use yan, nandun din sa material na ginagamit natin. So, tapos na tayo sa blade, masyado tayong mahapang madaldal sa blade, so magpe-papers tayo. Okay, when it comes to paper naman, so, ang ginagamit ko talaga na paper, yung regular paper is yung textured cardstock. Ayan, kita niyo yung texture niya. So, yan yung ginagamit ko. This is 12 by 12. Sa textured cardstock yata, wala pa tayong A4 or short. Usually, 12 by 12 talaga. Ilalagay ko na lang sa description box yung mga supplier for textured cardstock. Saan nyo siya mabibili. Ang price nito is from 170 to 180 per 10 pieces per pack. So, yan yung ginagamit ko. Kita nyo ba yung texture niya? So, ayan. I have different shades of pink, different shades of purple, different shades of red, orange. So, from lightest to darkest, meron ako, may teal, may green, may blue, and black. Pero yung black kasi, wala yata ako stock ngayon ng black. So, ayun, ganun ako mag-stock ng paper from lightest to darkest. Kasi at least ready ako once na mag-request yung mga customers, clients, or tie-ups ng colors, at least, di ba, meron ako. But before ako napunta sa textured, ang ginagamit ko before, yung mga pearlescent, yung mga makikinang. Ayan. Ayan. So, ganyan yung ginagamit ko before, mga 2019 yata, 2020. Mga ganito. Pero, ang problema kasi dito sa ganitong paper, ayan, nakita niyo siya. Ayan, ma-fiber siya talaga pag kinat. Tapos kapag malamig or umuulan, sobrang lambot niya ikat. Napakahirap niyang ikat. At saka ayaw na nung tie-up ko, may tie-up kasi ako sa cake topper. Ayaw niya nung ganitong mga makikinang. Kung wala ako ng textured, yung mga matte papers ang ginagamit ko. Ayan. Ano lang to manipis lang to pero dapat ang gamitin nyo ng mga matte papers, mga 230 GSM. Para hindi madaling masira kasi may tendency na madali itong mapunit, masira. May mabibili kayo nito 230. Pero ito Joy 200. Winsky yata ang meron. Winsky na brand ang merong makapal. So, ayun. Yung mga gumagamit ng ganito, baka mahirapan kayo later on. Lalo pag nagtag-ulan, ayan o, ganyan siya. Ganyan siya ikat. Saka, malambot siya ikat. Compared dito kay textured. Saka maganda sa textured, kung ano yung core niya, yun din ang kulay. Yung loob nung, paano ba explain? Yung loob nung paper, pag kinat mo, yun din ang laman niya. Yung mga colored papers na ganito, pag kinat mo yan, tapos di ba color niya, bawa green yan, pag nakat yan sa loob, white ang core niyan. So, ganun. Yun ang difference niya. And then, gumagamit din ako ng mga mirrored cardstock. So, I have gold, black, silver, tapos yung mga holographic. Yan yung mga madadalas kong gamitin na mirrored cardstock. Okay. Dito sa dalawang to, dito sa mga ganitong paper sa matte, sa textured, at saka sa mirror, yung premium blade lang gamit ko. Okay? Solo ko lang gamit yan dyan. And then, meron din tayong mga glittered cardstock. Ito yung manipis. Ito yung mga mumurahin lang para mga 70 pesos to 100 pesos per A4 sheet na pack. 10 pieces per pack siya. So, ito yung maninipis. Then, merong mga premium cardstock. Ilalagay ko yung supplier nito, mga premium cardstock. This is 12 by 12 pag binili nyo. 10 pieces. May kamahalan siya ng konti. Parang 250 to 300 yata per 10 pieces pack. Kasi makapal siya. Ang ginagamit ko naman dyan, yung ratchet blade or itong luma kong premium blade. Pagka ito, 3 passes ako. Ganun siya kakapal. Pag dito naman, 2 passes, mababa ng konti yung depth. Ito, sagad depth. Sagad blade depth to, sagad blade force, and 3 passes.
Kasi makapal, as in makapal. Makapal na siya, tapos textured pa. So, kailangan talaga, ganun ang cutting pagka mga ganitong textured or glittered. So, yan yung mga papers ko. So, magli-layout naman tayo. Okay, so magli-layout naman tayo dito sa Silhouette Studio. Teka, tignan natin kung... Teka, masyado kasing ano tawag dito? Masyadong malapit. Well, anyway, okay na yan. So, pagka gagawa ko ng layout, meron akong mock-up ng cake. Ginawa ko lang yun actually. Gawa ko lang yun ng sarili ko. Ayan. So, copy ko lang. Para wag tayo dito. Para bagong file. So, itong ginawa kong mock-up na cake na to, sinasize ko kasi to according dun sa size ng tie-up ko. Usually, dito ako nagsasize kasi may time dito siya nagpapalagay ng name, minsan sa top. So, pagka wala kang ganitong mock-up, may tendency na susobra ka dun sa size. Kasi di ba pabilog yung cake? Actually, gusto ko pa nga sana may pabilog siya dito kaso hindi ko na magawa. Ginawa ko lang yung round, tapos rectangle, pinagdugtong-dugtong ko lang yan ng ganyan. Ayun. Actually, hindi pa nga to perfect. Tingnan mo, pag nilagyan ko ng kulay, may iwan yung top. Dapat kasama yung top eh. So, hindi ko pa siya naiayos. Pero this works for me. So, kung wala kayong ganitong mock-up, pwede naman kayong gumawa ng size lang. Bawa, 6x4, katulad nito. Gawa lang kayo ng rectangle or square or whatever size you need. Para lang makasakto kayo dun sa size ng name na kailangan nyo. So, ano to? 6x4 to. So, pagka minsan 8x6, kakopy ko lang yan. Duplicate ko lang, then gagawin ko 8x6. Papalitan ko lang yung size. 8x6. Ayan. So, di ba may 8x6 na ako. Minsan tinatanong ko din, ilang layers or ilang tier yung cake. Kasi pag sobra namang liit nung name mo, pag malaki yung cake, hindi na yan makikita. Kailangan aayos mo pa din yung size mo. So, may tendency minsan 10x6, may 10x6 pa yan. So, dagdagan natin. Para lang ma-visualize natin kung gaano kalaki yung cake na paglalagyan. So, actual size naman lagi sa Silhouette Studio eh. So, ayan yung 3-tier na cake. So, kung 3-tier yung cake, ginaganyan ko siya para ma-visualize ko kung gaano kalaki yung magiging kalalabasan ng name. So, usually sa A4 ako. So, magsiset ako ng size. Yung size ng paper, dito mo yan makikita sa page setup panel. Okay. So, dito ako nagsasize. Ginagawa ko yan lagi A4 and landscape. Mas madali kasi siyang isize ng ganyan. Ayan. Tapos, halimbawa, may theme ako. Halimbawa, Lego. Kung meron akong madadownload na free font para sa Lego, yun ang ginagamit ko. So, hindi ako basta-basta gagamit lang ng trip ko na font. Nagbe-base din ako lagi sa theme. So, kung ang theme is Lego, so, naka-download ako ng Lego. Gawa tayo ng Casper. Ayan, saan ba? So, bawa, Casper yung name. So, yung font, nandito yan sa textile panel. So, hanapin natin. Meron akong dinownload dyan na Lego. So, kailangan, lahat ng dinownload nyo na font sa computer nyo, lalabas sa Silhouette Studio. So, no need to download again or to save again. Sa Silhouette Studio, lahat ng nasa computer nyo, lahat ng nasa Drive C na font sa Windows, papasok lahat yan dito sa Silhouette Studio. So, marami yan. Naglo-loading lang, wait. So, ito na yung Lego na font. Ayan. Mas preferred ko pagka ganito kaliliit, all caps. Ayan. So, naka-all caps na siya. So, halimbawa, dito ipapalagay ni tie up sa 6x4. Dito pa lang, sinasize ko na siya. Okay. So, hindi ko lang masyado isasagad sa sides kasi nga, di ba, ang cake, pabilog sa sides yan. So, pwedeng hanggang dito lang talaga yung name eh. Ayan. Pwedeng ganyan lang kasi
yung curve ng bilog sa gilid, makukuha na natin siya. So, nakagawa na tayo ng font. Zoom in natin. Yan. So, ito na yung font natin. So, lalagyan natin kulay. Pag Lego, di ba, usually yellow yung top niya. So, gawin natin siyang yellow. Gusto ko pang mas malapit yung spaces ng letters. So, ang gagawin ko, right-click, then ungroup. So, pag nag-ungroup ko na yan, magkakaiwalay na yan. Dahan-dahan lang kayo sa pag-move. So, move ko lang ng konti sa left. Kasi gusto ko medyo mas dikit ng konti. Then, yung next letters naman, ayan, nasabay-sabay ko lang. Ayan. So, pag okay na sa akin yung spaces ng letters, select all ulit and then group. Okay. Maximum ko usually is for 4 offset. Para 4 layers yung mangyayari. So, ang offset, ibig sabihin nun, magkakaroon siya ng another layer sa back na mas malaki ng konti. Pag nag-offset ako ng mga ganitong makakapal na letters, usually 0.060 or 0.070. So, may 0 ha, hindi 0.60, hindi 0.70, 0.060. So, right-click, offset. Pag click mo yung offset, lalabas to dito sa right side yung choices. So, external offset, ito yon. Huwag kayo mag-internal offset. Iba pa yan. So, naka-standard na ako lagi ng 0.060. Zoom natin ng konti para makita nyo. Wait lang. Ayan. So, naka 0.060 ako. And then, kung ma-curve yung letter na ganito, okay na yung corner ko na ganito. Pero pagka may kanto-kanto yung letter ko, ginagawa kong sharp, hindi curve. So, 0.060 and then apply. Naka-apply na yan. Lalagyan ko naman yan ng color. So, pagka ganito, tinitignan ko sa Pinterest yung colors ng logo. Kung sasakto ba ako sa kulay. Wait. So, pag sa Pinterest, wait a minute. So, ang Lego, pag hinanap nyo sa Pinterest, Lego cake topper. Ayan. So, white pala siya. Wait. Sandali. Unahin ko lang yung top. White pala yan dapat. And then, i-click mo lang yung outer. Medyo ilalabas mo ng konti. Ayan. White and then black. Dito na-change yung color ha. Ito nag-change lang ako ng color kasi para alam ko kung ano yung next color na gagamitin ko. So, nandito na tayo sa black and then mag-offset pa ako ulit. Right-click. Unzoom na natin. Right-click and then offset ulit. And then, nandito na is yellow. So, gagawin na natin siyang yellow. And then, offset, another offset. Red. Ayan. So, ito yung mga simple na, simple name na to. Tapos, i-group ko muna sila. Balik natin siya dun sa cake, sa size ng cake na ginawa ko. So, ayan. So, sa akin, okay na to. Kung ilalagay ko yan dyan, nagkamali ako, nasa 8x6 pala dapat, di ba? Huwag niyong lalakihan kasama ng offset. Papakita ko sa inyo why. Pag nilakihan niyo yan, kasama na yung offset. Super laki ng offset niyan sa gilid. Huwag na huwag niyong gagawin yan. So, ang gawin niyo, bawa kailangan mas malaki pala, hindi pala yung mas maliit, diba? So, ungroup, iwanan mo lang yung original, yung pinaka-top layer mo, then yan ang i-resize mo. Okay? So, pag na-resize mo na siya, okay na sa yan, saka ka lang ulit mag-offset nung mga color na kailangan mo. Para hindi siya super laki ng offset mo. Kasi minsan ang pangit tignan pagka super laki ng offset. Hindi na maganda tignan eh. Tignan mo. Papakita ko sa inyo. Wait. So, ito na, diba, nilakihan natin siya. Ito yung kanina, diba, supposed to be lalakihan natin.
Kasi kailangan ipagkasya natin siya sa 8x6. O, di ba? Pag nilakihan natin siya, ang laki na rin ng offset, ng mga offset. Pag kinat mo yan, hindi na siya maganda tingnan. Sa sobrang laki ng offset. Puro offset na lang ang makikita natin dyan. Ang pangit, diba? Tingnan mo yung difference. Tingnan niyo yung difference ng offset. Nitong offset nito. So, ganun. Kung magre-resize kayo, make sure i-resize nyo yung top muna and then saka kayo mag-offset ulit. Huwag nyong i-resize kasama yung offset. Kasi sobra siyang laki. Tingnan nyo yung difference nung gumawa tayo ng bagong offset sa nilakihan lang natin. Kahit liitan ko pa yan, mas malaki pa rin. O, halos magka-size na, di ba? Ang laki pa rin ng offset niya sa gilid. So, ang pangit tignan. For me, yun ang preference ko. So, sinishare ko sa inyo yung personal preference ko and yung experiences ko pagdating sa cake topper. So, ayan na siya. Gawin natin yung malaki. And then, kakat natin yan. Gawin naman natin yung mga script fonts. Dito sa library ko, meron akong mga banner na kasi nabinili before sa Silhouette Store. Okay? So, kung wala kang banner sa Silhouette Store, maglalabas ako ng banner sa Etsy. Maglalabas ako ng banner templates for Etsy na pwedeng SVG, pwedeng PNG, pwedeng studio file. So, share ko na lang yung link below kasi maglalagay ako ng mga templates for Etsy. Dati kasi bumibili pa ako pero ngayon gumagawa na lang ako ng sarili ko. So, ganun ang gagawin natin. Ilalagay ko sa Etsy yung mga banner na pwede nyo mabili kasi most of this binili ko talaga sa Silhouette Store. So, kunin ko lang to. Hollow siya, 'di ba? Ayoko siyang maging hollow. Gusto ko solid. So, ang gagawin ko dyan, wait. Right click. Bababa ko lang ha. Wait a minute. So, wait. Ayan. Medyo mahaba tong tutorial natin na to. So, right click. Release compound path. Para ma-release natin yung pagkahalo niya. Then, ungroup. Yan. Napaghiwalay ko na siya. Ayoko gawin to. Ayokong gawin yan, diba? So, gusto ko solid line lang. So, alisin ko na yan. And then, baguhin ko yung color nito. Gawin kong white. Halimbawa, dito rin sa 8x6 ilalagay. So, ganun pa din. I-resize nyo muna yung top bago kayo mag-offset. So, most probably, ganyan kapag ka-banner. Pag banner, siguro mga 1 to 2 layers lang ginagawa ko. So, ito yung offset ko na. Gold na lang. Kunwari gold. Ayan. So, okay na sa akin yan. And then, gagawa tayo ng script font. So, gawin na lang natin yung name ko. Pili lang tayo kahit anong script font. So, again, kung ano yung font na naka-install sa computer nyo, sa system nyo, yun din ang fonts nilalabas sa Silhouette Studio. So, pili tayo ng manipis para makita nyo rin kung paano ko ginagawa yung mga maninipis na font. So, pagka ganito, yung mga bago sa Silhouette Studio, kung makikita nyo, merong dugtungan yan. Usually kapag sa mga script fonts, may dugtungan siyang ganyan. So, pag ito, hindi nyo naiayos, ang cut yan dito, cut din yan dito. Okay? So, hindi yan magkakadikit. Paano nyo gagawin? Again, gusto ko magkakalapit ng konti. Ilapit ko lang to ng konti, yung K sa A. So, yan. Group ko muna yan. Sa right click yun, mga ni. Right click. Ayun. Wait. Ayan. Nasa right click, ungroup. Okay? So, yung script font, siguro, adjust na natin konti yung N. Pero yung the rest, okay na, lalo itong dalawa, hindi na pwede. Papangit na yan. So, lapit ko lang ng konti yung K-A-R. Ayan. So, okay na sa akin yan. Group ko siya ulit. Pag masyadong manipis yung font, pwede kayong mag-offset ng konti. 0.01
So, 0.010. Offset lang kayo ng maliit. Kasi pag masyadong malaki, hindi na maganda tingnan. Okay. Pagtabihin natin ha. So, na-offset na natin siya para kumapal lang ng konti. Kung mapapansin nyo, ayan, nawala yung dugtungan niya. Okay? So, isang line na lang siya. So, pag kinat yan, isa lang yan. Walang putol yan katulad nito. Pero kung halimbawa, ayaw nyo mag-offset. Gusto nyo ganyan pa rin kanipis yung font. Pero gusto nyo magkarugtong. So, right-click and then weld. So, mawawala yung dugtungan. Ayan. So, magkakadugtong na siya. Weld nyo lang and then make sure i-group nyo lang. Kasi para pag nag-adjust kayo, hindi magkakaiba-iba yung size niya. Sabay-sabay nyo siyang i-resize. So, okay na tayo dito. Ito, i-group natin. So, okay na ako dito. Gawin ko siyang pink. Gawin natin siyang glittered later. So, dito, i-adjust ko na siya dun sa size ng banner. Okay? Lakihan ko lang ng konti. Ayan. Bago ko siya i-offset. So, offset na natin siya. So, another tip. Again, pag nag-offset ako, 0.060. Okay. Apply. So, na-offset na natin siya, di ba? I-group natin kasi magkahiwalay eh. Hindi pa dikit na dikit yung group lang natin. Para pag in-adjust natin, hindi maghihiwalay offset. Okay. Another tip. Halimbawa, glittered to. Glittered pink. Wag na niyong gagamitin na another glittered mirror pink or another pink paper. Bakit? Lagyan natin ng another pink to. Halimbawa, nilagyan natin another pink. Same shade of pink. Hindi na masyado mapapansin yung pinaka-top name. Diba? Hindi na masyadong makikita yung pinaka-top name kasi same shade na, nawala. Same shade halos nung gagawin yung offset. So, yun ang wag na wag niyong gagawin. Malakas ako sa puti. Kasi, every time na colored yung pinaka-top ko, laging white ang ginagawa kong first offset. Para, yung nasa top na layer ko, yung nasa top na name ko, mas makita and mas ma-enhance, lalo kung dark yan. So, kung gagawin mong gold, diba gold? Gagawin gold glitter. Gagawin mo tong gold mirror. Ano na? Nakita pa yung pangalan? Siyempre, hindi na. So, gagawin natin dyan white. Para ma-enhance yung pinaka-top layer mo. Okay? Yung pinaka-top layer nyo, ma-enhance. Mas makikita yung top layer nyo. Kaya, hindi ako nawawala ng white. Kahit anong white pa yan, matte or textured, or kahit anong texture ng white, basta lagi akong merong white. So, balik natin siya sa pink kasi gusto ko pink ang gagawin. Okay, then white offset, then another offset. Basta max ko lang siguro 4, 5, depende. Basta 4 pwede na yan. So, another offset. Ngayon dito, kung gusto mong mag-pink na mirror, pwede mong gawin yan. So, sa isang gawaan ng name, bawa ito, 4 na offset yan. 4 na layers yan din. 1, 2, 3, 4. Itong Casper, di ba? So, kung meron kang, halimbawa, itong black, gawin kong mirror yan, dapat yung isa mong layer, wala ka ng mirror, glitter na ilagay mo. Kasi hindi na maganda tingnan. Okay? So, kung meron ka ng isang glitter lang okay na. And then, pwede ka na mag-mirror or another regular paper ang gagamitin mo. Okay? So, dito, gagawin ko siyang mirror gold. Then, another offset. Basta kung ano yung team nyo ha, kung ano yung team nung birthday or cake na gagawin, dun kayo magbe-base ng color nyo. So, gawin ko siyang light purple. So, para lang merong mix ng color, pero yung pag mix ka ng color, hindi pangit tignan. So, dito pa lang, makikita mo na kung pangit tignan yung color mixes mo, color combination mo. So, i-group lang natin yan. Okay? And then, ayan. So, sakto na siya, di ba? Ilalagay na natin siya doon sa 8x6.
Ayan. So, this is okay for me. So, kung magre-request ng age, kung may age pa yan, gawa nyo na same font. Kung walang, kasi minsan merong font na walang number, pilihan nyo na lang yung pinakamalapit na number. So, magka-cut na tayo. Okay. Ganito ako mag-cut para sabay-sabay. Efficient yung trabaho natin, masabay-sabay, hindi isa-isa yung cut. So, if I have white here, may white ako dito, pagsasabay-sabayin ko yan. So, ungroup natin yan. Lalagay ko na yung white. So, white muna yung kakat ko, di ba? So, dito may white din. Kunin ko din yung white. Ika siya, dito na siya. Then, dito meron pa rin ulit white. So, ungroup natin yan. Kunin ko lang yung white. Ayan. So, same settings naman ako di ba? Same setting. So, gagawin ko dyan, di ba naka A4 tayo? Okay. Wait lang. Ayaw niya mag 0.5, my goodness. Yan na nga. Ayan. So, naka A4 size tayo, di ba? Lalagay ko siya sa 12 by 12. Para makakat ako ng another color dito sa baba. So, ang kaparehas niya na settings, pwede natin kunin yung yellow kasi regular cards na gagamitin ko dyan or yung red. Pero gawin ko muna yung light purple. Okay. So, wait. Okay. So, ang gamit natin dito is yung cutting mat ni Silhouette. Silhouette. Yung original mat, okay? So, yung nandun sa layout natin kanina, kung nakita nyo, hindi naman niya buong magagamit yung paper, 'di ba? So, ito yung mga scrap paper ko from previous na mga orders. Okay, huwag niyong itatapon yung mga scrap niyo, lalo yung mga ganito pa kalalaki. Alisin niyo lang yung may mga cut na kasi para hindi sumabit yun or hindi na kayo gumamit pa ng dikit sa mat, okay? So, ganun ako gumawa, okay? So, alam kong kasya na dito eh. Binilang ko na siya. So, alam ko kasya siya dito. Pag nilagay ko yung white dito, okay? And then, di ba yung light purple, nasa baba siya. So, lalagay natin siya sa lower part ng ating cutting mat. Okay? So, ayan. So, i-roll lang natin kasi medyo kulang na ako sa dikit nitong mat. So, itong roller, lalagay ko rin sa description box saan yung mabibili. Madumi na nga siya, hindi ko pa nalilinis. So, ayan na siya. So, dalawang kulay na agad yung makakat natin sa isang salangan sa Cameo 5. Okay, nakalagay na sa Cameo 5. Silhouette Cameo 5 na black yung gamit ko. Okay. Same lang naman, kahit Cameo 4 yung gamit nyo, Cameo 3, same lang, okay? Ang naiba lang kasi dito yung roller. Meron yata ako nitong description sa... Okay, meron ako unboxing nito, comparison or video yata sa FB ko na profile, Karen Moseros. Check nyo na lang, meron akong comparison ng roller. Ng Cameo 5 and Cameo 4. So, roller, iniba nito, and then yung blade force, and then meron kasi ito ditong ano yun, repeat job button kapag marami na kayo. So, anyway, iba-ibang topic na yun. Dito muna tayo. So, ang gamit ko yung premium blade, and since medyo luma na to, nasa 8 ako pala, 8. Ayan. So, ina-adjust ko na sa 8 yung blade number ko, blade depth. Yung force, doon natin i-adjust sa studio. So, sa ano yan? Sa carriage 1, okay? Ang carriage 2 ko, craft blade yan. So, another, ano na lang yan? Another video na lang yan. So, pag 12 by 12 yung mat na gamit nyo sa Cameo 5, make sure yung roller nyo wala sa dikit. Okay? Make sure na dito siya sa side na walang dikit. Ito, i-adjust nyo siya dun sa pinaka-last na arrow. Kailangan nakatapat sa arrow. And dahan-dahan lang yung lift. Yung may mga Cameo 5, please. Dahan-dahan lang yung lift and yung pag-move. No need na i-lift nyo siya pataas lahat. Ayan. Kasi pwede mo siyang i-lift ng taas lang. Parang naka-release lang siya. Kung ginagawa ko, konti lang and then move ko lang ng dahan-dahan. So, kasi marami yatang nagiging problem sa roller, yung mga naunang
naunang production ng Cameo 5. So, make sure bibili kayo sa authorized dealer ni Silhouette Philippines ng mga Silhouette machines nyo kasi pag hindi yan authorized, wala yung legit na warranty from Silhouette Philippines. Hahabulin nyo yung seller nyo and usually, hindi sila nagre-repair kasi wala silang makukuhang parts. Lalo to bago. Siguro sa mga luma may mga nakukuha na silang parts, pero dito sa bago, wala silang makukuhang parts pa. So, better kay Silhouette Philippines kayo umorder kasi legit yung warranty nyo from Silhouette America. Okay, so nakasalang na siya, ikakat na natin. Ayun na nga, hindi na-record yung voice ko nung una so kailangan nating mag-voice over. My gosh! So, ang blade settings ko dito, yung blade ko mismo is nasa 8 and then yung aking blade depth, blade force pala, sorry, is 31 yata nilagay ko dito. Sandali. Actually, it doesn't matter kung i-adjust nyo dito yung blade depth as long as na-adjust nyo siya sa mismong blade kasi manual blade naman to. So, kung auto blade, syempre, automatic yan mag-adjust. So, ang aking force pala is 33, passes is 1, and then yung speed ko is 4. 4 to 5 lang ako. Ayoko ng sobrang bilis na cutting kasi ayokong magkaroon siya ng sali-saliwa na cutting kasi sobrang bilis, 'di ba? So, usually, max ko is 5. So, again, kung hindi auto blade ang gamit nyo, adjust nyo manually lalo sa premium blade. So, send na natin sa cutting sa Cameo 5. Ito nga yung Cameo 5, actual speed. Ang problema ko, nilagyan ko pa yan ng mic para marinig nyo sana yung sound niya. Hindi naman siya na-record o di ba nilapit ko pa yung mic para marinig nyo. Hindi siya na-record, nakakainis, di ba? Galing-galing ko. Nalobat yata yung mic ko dyan that time. So, yan yung actual speed. I-speed up natin ng konti. Ito na yung na-cut na file. So, pagka masyadong madikit yung mat nyo, instead na yung paper ang i-curl nyo up, yung mat ang i-curl nyo backwards, lalo kung ang gamit nyo is yung mga mirror, tapos sobrang dikit ng mat nyo, ang tendency, magugusot yung mismong paper nyo. And yung ating spatula from Silhouette Philippines. Kasama yan dun sa pink na Silhouette Toolkit. So, yan yung isang maliit na spatula. Ngayon naman ikakat natin yung mirror part. So, again, meron tayong 4 layers dito. So, mirrored cardstock. Itong gamit ko. So, dito naman sa mirrored cardstock, ang settings ko dito is, blade ko is same 8, pero ang force ko is 30 lang. Tapos, passes is 2. Always 2 kasi 250 GSM to and medyo mas makapal siya compared dun sa regular na textured cardstock. So, bababa nyo lang ng konti yung speed para hindi madrag yung paper. Speed tuloy yung force para hindi madadrag yung paper pag sobrang diin ng force. Kasi yun minsan yung nagiging cause ng dragging dun sa mga gilid-gilid ng papers. Yung sobrang force. So, ito na yung ating mirrored cardstock. Ayan. So, nakita nyo naman maganda yung cut niya. Basta ang settings ko dyan, ang blade ko is 8. Force is 30 and passes is 2. Tapos speed ko is 4 to 5 lang. So again, test cut kayo kasi magkakaiba tayo ng blade. Ito naman yung mga glittered cardstock. So ito yung black. Nandyan yung mas manipis ng konti. And then nasa taas yung medyo makapal na konti na glittered cardstock. So ang gagawin natin dyan, magkaibang settings. So same blade yung gagamitin natin, hindi tayo magtatanggal, pero magkaibang settings ang cut natin na gagawin dyan. So, pakita ko sa inyo. So, ayan, di ba, na-forma na natin yung names natin na ikakat. So, yung black sa ilalim, yun yung manipis. And then, yung sa taas, yung Karen, yun yung makapal na glittered cardstock. So, kung makikita nyo dyan, ang lines ng mga cut natin usually is red talaga. Pero itong Karen, since mas makapal nga siya at babaguhin natin siya ng settings, babaguhin din natin yung cut lines niya, yung color ng cut lines niya para mapaghiwalay natin ang settings. So, yung pagbabago ng settings ng color pala ng cut lines, nandun sa upper left, makikita niyo parang may line box, line
tool dun sa gilid. Yun yung gagamitin natin na pamalit. So, ayan, pinapakita ko dyan yung red na line. Babaguhin natin yan. So, makikita nyo later on. So, ayun sa taas, yung dyan nyo babaguhin yung line color ng mismong cut settings natin. So, ginawa ko siyang black para mas madali ko siyang makikita na magkahiwalay sila ng settings. So, ang makapal na glittered cardstock. Black yung line ng cut settings niya. Yung manipis na black na cardstock sa baba is red. So, makikita nyo, paghihiwalayin natin siya ng settings. So, dito sa pagpindot natin ng send, automatic yan, ang standard yan, mapupunta siya dun sa simple na cut lines, na cut settings. Pero hindi yan ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin is yung line. So, makikita nyo, red sila parehas, di ba, pag sa simple. Hindi lumabas yung ginawa nating black dun sa top na name, di ba? Pag nilagay natin yan sa line, makikita nyo, lalabas yan yung mga colors. So, makikita nyo rin dito, lumabas na yung pagiging black nung cut lines nung name sa taas and red yung sa baba. So, unclick nyo lang yung mga wala dyan kasi nadedetect niya yung ibang cut lines na nasa outside yung cutting mat. So, alisin nyo lang siya. And since yung black ang una natin ikakat, hold nyo lang yung left ng mouse nyo and then ilagay natin siya sa taas. Para yun yung unang ikakat ng machine. Kasi pag nasa baba siya, yun yung huling ikakat niya sa ilalim. So, make sure naka-highlight yan. Pag naka-highlight na yan, pwede nyo nang baguhin yung mga cut settings sa baba. So, yung blade depth natin, standard yon is 8. So, naka-8 siya kanina, diba? Ay, no. Bago pala. Iba pala yung blade ko dyan. 10 pala kasi pinalitan ko yan nung luma ko na premium blade, diba? So, sagad na yon 10 yon. Tapos, yung makapal na glittered cardstock. Ang passes ko dyan is 3. Tapos, ang force ko is 33 and speed ko is 4 to 5. Then, doon naman sa red, same blade depth, pero yung force ko, 33 din, but yung passes is 2. So, same force, pero ang passes ko is only 2 kasi mas manipis siya. Same speed. So, remember, kung naka-manual blade ka at gusto mo magkaiba yung settings ng blade depth, magdadagdag ka ng pause. Para bago niya i-cut yung susunod, magkakaroon ka ng pause, pwede mong baguhin siya sa manual. Pero kung naka-auto blade ka, kahit hindi mo na baguhin manually, automatic, syempre, auto blade nga, di ba? Automatic, each change na ng blade, yung blade depth mo. Di ba? Ang dami ko pang sinasabi dyan. Sobrang dami ko pang sinasabi, pero hindi siya na-record lahat. Ko po. Pero anyway, same lang naman halos dito sa voiceover ko. Yung mga sinabi ko dyan. So, sa settings lang yun. Again, ang settings ko dun sa glittered cardstock na makapal yung 300 GSM. Blade depth ko is 10, force is 33, passes is 3, and speed is 4 or 5. Doon naman sa 250 GSM na glittered cardstock, ang blade depth ko is same, 10. Ang force ko is 33. Ang passes ko is 2. Speed is 4 to 5. So, again, pagka mag-iiba kayo ng settings sa isang pasadahan ng cut, kailangan naka-line settings kayo. Hindi kayo po pwede sa simple, kailangan sa line. Syempre, after nyo i-ayos yung mga cut settings nyo, yung blade depth, force, passes, and speed, send yun na for cutting. But, hindi ko na pa na-change yung blade ko. My God, naipag-cut ko ng makapal na glittered cardstock yung aking bagong premium blade. Pinost ko yung machine. Tapos, pinalitan ko ng blade. Kasi sayang. 'Di ba? Galing-galing ko. Nasa 10 yan, yung aking blade depth dyan. Yan yung luma kong premium blade. Pangkat ko talaga yan ng mga glittered cardstock. So, ayun. Continue lang natin siya ng cutting. O, di ba? Yun yung nagagawa ng pause. Pwede tayo magpalit ng blade. So, ito, tapos na natin i-cut. So, nakita nyo yung, yung dulo. Kumain kasi ng, so sobrang kapal kasi nung 300 GSM, kumain siya ng residue from the glittered cardstock. So, hindi na-cut ng maayos yung, yung glittered cardstock.
So, dito, i-assemble na natin yung ating mga names. Ayan yung black na glittered cardstock. So, nilinis ko na lang siya. Kasi nga, hindi siya nakatang maayos dahil kumain ng residue yung blade. So, kapag ganito kakapal yung glittered cardstock na ikakat nyo, make sure lilinisin nyo muna ng maayos bago kayo mag-proceed dun sa another cut. So, ayan, hindi ko na-anticipate yun, di ba? Di ba, nagkakamali pa rin ako. So, hindi pa rin tayo perfect. Kasi nga, sobrang kapal talaga niyan eh. Yung premium cardstock na yan, sobrang kapal niyan. At maganda naman siya kaso talagang sobrang kapal. So, ayun. Assemble na natin. So, yung foam sheet ko pala, nabibili ko to ng buo. Nilalagyan ko lang ng double-sided tape. So, ito yung aking glue na ginagamit. Extra strong formula, dries faster ng Elmer's glue. Almost the same siya with Allen's na tacky glue. Madali din siyang matuyo and maganda yung dikit niya. Medyo mahal kasi yung Allen's eh. So, kailangan natin maghanap ng medyo affordable na na klase ng glue. So, ito na yung next na nakita kong maganda. Or kung wala kayong makita niyan, yung Montmart na craft glue. PVA glue din yan. Although, ang problema kasi lang dyan is hindi siya madaling matuyo. Pero madikit yan, sobrang madikit yan. So, alam ko parehas lang halos ng price yan, parang mga 300 plus o mas mura si Montmart. Pero mas malaki si Elmer's. Ayan, sinasalin ko lang yan dun sa ganyan kaliliit na bottle. Mas preferred ko tong plastic yung dulo kaysa doon sa metal. Merong mas smaller na metal yung dulo niya. Pero mas maganda to, mas okay sa akin to. So, ayan, nire-refill ko na lang yan. So, dun sa pang-mount ko na foam sheet, binibili ko to, isang roll to eh. Yung sa mga gumagawa ng shoes, lalagay ko na rin sa link yung sa Shopee link kung saan ko nabibili to. Parang 3mm to. Kasi nakabili ako medyo manipis na 2mm. 3mm siguro to. Then, nilalapatan ko na lang ng double-sided tape na ganito, na tissue tape. Bahala na kayo kung gaano kalaking gusto nyo gamitin. Basta, ganyan siya. So, kabila, lalagyan nyo siya ng tape. Yung kasing malalambot na foam tape, yung parang marshmallow, ayan. Ayoko niyan eh, kasi may tendency siya lumubog agad. Tapos pag ginupit mo pa siya, napipipi pa siya, 'di ba? So, hindi ko 'yan talaga gusto. Ayan. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng makapal na foam sheet, then naglagay na lang ng adhesive. Mas mura pa and mas makapal. So, ang ganda niya talaga pang mount. So, ito na. Assemble na natin yung una. Again, pagka ganitong mga kaninipis na letter, na names, hindi ko na binamount. Dinidikit ko na lang siya direkta sa dun sa susunod na layer. Since white naman to, so okay lang. At saka makapal naman, so carry naman. Dinidikit ko na lang yan ng glue. Kasi sobrang nipis niya minsan, ang hirap na lagyan ng foam sheet. So, ayan. Elmer's glue na lang yung first layer. Pagka ganito lang naman kanipis, pero pag yung makakapal, katulad ng isang gagawin natin later, okay lang lagyan siya from start ng foam sheet. Pero pag ganito, glue nyo na lang. So, dito medyo binilisan ko na lang kasi sobrang tagal itong tutorial na to. Baka hindi nyo tapusin hanggang huli, my goodness. So, ayan, lalagay lang tayo ng mga foam sheet para pang-mount natin siya. So, every corner, lalong-lalo na yung mga dulo-dulo, lalagyan nyo yan ng foam sheet para hindi siya lulubog. So, ito na yung ating name na unang layer. Ayan. So, kung makikita nyo, 4 layers yan actually, pero yung una kasi hindi na natin siya minount. So, 3 lang yung naka-mount na layer. So, ngayon naman, ile-layer natin yung banner na paglalagyan natin ng name. So, again, foam tape lang yan. Every corner na alam nyo pwede siyang lumubog, lalagyan nyo siya ng foam sheet. So, i-mount na natin yung name naman. Tapos na natin i-mount yung banner. Ayan. So, sa gitna lang natin lalagyan yan kasi pag nilagyan nyo yan sa taas, makikita na siya dun sa labas ng banner. Tapos baka kung saan pa yan dumikit, diba? Since ididikit to sa cake or itatop sa cake, kung meron kayong acrylic stick na ilalagay, make sure ilagay nyo yun in between nung white and yung gold. Huwag nyo ilalagay sa labas na makikita siya sa likod. Make sure nakatago yung acrylic stick. So, ayan, gitna lang natin siya and then ipapantay lang natin ng konti sa sides.
So, ayan. Tapos na yung ating name with banner. Ito yung medyo mataas ko ng konti sa name. Kasi pag name lang talaga, 250 lang. Pagka ganitong may mga backing na ganito na banner o kaya may design na printable, 280. So, ang next naman natin na gagawin is yung Casper. Ayan, lilinisin ko naman yung glittered cardstock. So, alisin ko lang yung mga sobra. Ayan, and since makapal yung unang layer natin, pwede nating i-mount yan dun sa susunod na layer. So, pag ganito kakapal yung mga unang layer ng name nyo, pwede nyong i-mount yan, lagyan ng foam sheet. Pero pag yung manipis kasi, medyo mahirap na, kaya dinidikit lang natin yan. So, kayo kung medyo mahabang pasensya nyo magdikit-dikit ng maliliit, pwede naman. Okay lang naman din. Actually, mas maganda nga talaga kung naka-mount lahat. Kaso kasi minsan pag sobrang manipis na, hindi na mahirap nang idikitan ng foam sheet kasi makikita na siya sa sa harap. Ayan, continue lang natin lalagyan ng foam tape yung susunod na mga layer. So again, kapag feeling nyo lulubog siya, lalagyan nyo ng foam tape kasi lulubog talaga yan. Hindi siya maganda tingnan pag medyo lubog siya. So ito na yung ating name lang. Name only. So kung again, kung maglalagay ka ng acrylic stick, kailangan nakatago siya dun sa likod. Nung isa pang layer, huwag niyong ilalabas kasi hindi masyado maganda tingnan pagka nakalabas tapos may dikit kayo. Hot glue lang ang pwede pandikit siya na matibay-tibay. Hindi masyadong tatalabang E6000 or B7000 nyo dyan. Kailangan hot glue ang ipandidikit nyo ng acrylic stick. So, sa isang name ko na ganito, 250 na yung charge ko. Pagka nagpe-presyo kasi ako, kinukuha ko na yung per piece ng paper na magagamit ko. Halimbawa, ito is 12 pesos yung white. Dun sa glittered cardstock is 10 pesos. Yung dito, textured cardstock is 18 pesos. Sabihin na natin 20. Calculator natin. So, dalawang 20 yan. And then, 12 pesos. And then, 12 pesos. Siyempre, yung pandikit natin, sabihin natin 25 pesos. Yung glue, foam sheets, so 89, sabihin natin na 100. So, sa 100 pesos, nagdadagdag ako ng 40%. So, magiging 140 yan, kasama yung 40%. Pwede nyong gawin yan na 200, 180 to 200, depende sa inyo. Pero ako kasi, naka-fix na ako ng 250 per ganito. Pagka ganitong may banner is 280. Kasi kailangan consider nyo yung inyong loss kapag ka nagkakamali kayo sa cut. Bawa, minsan lutang na tayo, di ba? Aminin natin, minsan nalulutang tayo sa pagka-cut. So, minsan nagkakamali tayo. So, ulit na naman tayo. So, another effort na naman yun. Ayun. Tapos, di ba, syempre, hindi naman pare-parehas ang presyo. Katulad nito, yung premium glittered cardstock na to is 30 pesos ang isa kasi parang 300 pesos to per 10 pieces. So, kailangan i-consider natin yung prices ng material na ginagamit natin. So, okay, naka-fix na ako kasi kailangan i-consider nyo rin yung materials na gagamitin nyo. Blade. Nagpapalit tayo ng blade, hindi forever ang blade. Yung cutting mat, nagre-restick tayo pagka nasisira. Yung mga replacement mat na katulad nito, yung Old Fox, yung ano ba to? Bis Office, ayan, tsaka yung isa pa, yung Old Navy, tsaka isa pa, meron pang isa. Katagalan, lumulutong siya. Hindi katulad ng original cutting mat ni Silhouette. Medyo malambot lang siya pero hindi siya lumulutong. Ito kasi may time na lumulutong siya. So, pag nyo, minsan magka-crack na lang siya. So, kailangan natin magpalit na naman ng cutting mat. So, kailangan consider nyo yung sa pagpa-price yung mga materials magagamit nyo. Hindi lang yung materials na yung output nyo para sa order. Pati yung maintenance ng materials nyo. Siyempre, cutting mat, blade, pandikit, foam sheet, yung mga ganon. So, lalo kung ito yung pinagkukunan nyo ng
araw-araw na kabuhayan nyo, kailangan maganda yung magiging markup nyo. Kasi hindi po pwedeng, halimbawa, 40 pesos lang markup mo sa isang ganito. Kung 10 lang magpagawa sa isa sa linggo, 400 lang ang markup mo sa isang ganito. Ay, sa 10 ganito. Gano'ng katagal mong gagawin? 3 to 4 hours. Maximum 4 hours. Lalo kung hindi ka pa expert, minsan mas matagal pa. Minsan whole day mo gagawin ito, isang buong pangalan na to. Promise. Naranasan ko yan. Pero pag marunong ka na, maximum na yun, 4 hours. 3 hours siguro. Pag full topper, whole day talaga yan. Yung mga full team cake toppers talaga. Whole day mo yan gagawin. Assemble lang yun ha. Plus layout pa, approve mo pa sa client. So, nako, sorry, hindi ko talaga alam na naputol yung video ko nung last time na nirecord ko yun. So, again, sana ma-price natin ng maayos or ng tama yung mga binibenta natin online. Lalo ngayon, syempre, di ba may BIR na kailangan nating magbayad ng maayos ng tax natin and ma-file natin ng maayos yung taxes. Of course, additional cost yun, lalo sa mga online seller. So, ayun lang. Thank you so much for watching. I hope you like and subscribe. And if may further questions kayo, comment down below lang. Tatry kong sagutin hanggat makakaya. Ayun lang. So, watch out for more tutorials. Thank you!